Bumabati kami ng magandang gabi at magandang araw naman sa iba nating mga kapatid at mga kaibigan na sumusubaybay sa ating ginagawang pag-aaral ng mga salita ng Diyos sa pangalang Iglesia ni Yahushua. Bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay mananalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa pananatili ng aming buhay, sa pananatili po ng iyong patnubay sa amin sa araw-araw ng aming mga paglalakbay, sa aming mga paggawa. Nandiyan kang palagi para kami tulungan. Nakakaraos kami sapagkat kami iyo pong sinaklolohan. Kung kaya bago namin ipagpatuloy ang pag-aaral po ng iyong mga dakilang salita, ibigin mo sanang pakipagpatawad ang aming mga pagkukulang at mga pagkakasala at pagindapatin mo sana kami sa amin pong gagawing itong pag-aaral ng iyong mga katotohanan. Pangunahan mo kami ng iyong patnubay sa pamamagitan po ng pagsusugo ng Espiritu ng katotohanan upang ang mga aral mo po ay aming matanggap at itong aming sampalatayanan, itong aming maibuhay at aming pong matugunan ng dahilan ng pagkakalalang mo sa amin. Maasa po kami na dininig mo ang aming panalangin, sinubaybayan mo at pinatnubayan ng lahat ng makikinig sa pangalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Okay mga kapatid, katulad po ng ating paksa, ang ating paksa ay Godly Purpose of Man's Creation. Alam natin na ang Diyos ang lumalang sa lahat ng mga bagay dito sa lupa. Sapagkat ang sabi nga po ng iba ay kung walang Diyos ay wala ho itong lahat ng mga bagay na ating nakikita sa ating mga paligid. Lahat ng yan, pati ang tao, alam natin at tayo sumasampalataya na ang Diyos po ang lumalang sa atin, mga kapatid. Kaya nung ang Apostol Pablo ay magturo, ay sinabi niya sa kanyang pahayag na kaya may bahay sapagkat may nagtayo at ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Sa makatuwid, lahat ng mga bagay na ating pong nakikita sa mundo, pati ang tao, tayo ay sumasampalataya na tayo po ay kabilang sa mga nilalang ng Panginoon Diyos. Pero ano po ang makadiyos na dahilan sa paglalang sa atin ng Panginoon Diyos? Let us read po ang unang talata sa pag-aaral natin. Dito po sa Psalms. Serve Yahuwah with gladness. Come into His presence with singing. Know that Yahuwah, He is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, and the sheep of His pasture. Ano layunin ng Panginoon Diyos? Kaya ang tao ay kanyang nilalang. Makadiyos na layunin. Ang sabi po riyan, serve Yahuwah with gladness. Kaya kailangan po na tayo ay matuto na ang dahilan kaya tayo nilalang ng Diyos para po tayo ay maglingkod sa Diyos. Paano ang paglilingkod sa Panginoon Diyos? Ang sabi, come into His presence with singing. Kaya tayo sa ating po na mga pagsamba, meron tayong mga awit na iniaalay sa Panginoon Diyos. At ang sabi pa riyan, know that the Lord o si Yahuwah ay Diyos. Kaya tayo ay dapat ang ating pagkilala ay tama. Si Yahuwah lamang ang ating Diyos. Wala na pong iba, mga kapatid at mga kaibigan. Siya ang lumalang, siya lang mag-isa ang lumalang sa atin. Ang sabi, it is He who made us and we are His. We are His people and the sheep of His pasture. Kaya yan pong ating makadiyos na tungkulin na tayo po ay
magbigay ng kaluwalhatian at kagalakan sa Panginoon Diyos na si Yahuwah. Kaya mahalaga po na malaman din natin ang kanyang pangalan. Di po ba? Sapagkat paano po natin maluluwalhati ang Diyos kung hindi natin alam ang kanyang pangalan? Kaya tayo ay nagpapasalamat ng marami sapagkat ipinahintulot ng Panginoon Diyos na sa mga huling bahaging ito sa ating ginagawang paglalakbay ay ipinakilala niya sa atin ang kanyang pangalan. Ang totoo, ang pangalang Yahuwah ay yan po ay naituro na ng ibang mga mangangaral matagal na bago pa po natin naituro po yan sa iglesia ni Yahushua. Meron na pong nagturo na iba na mga preacher sa iba't ibang panig ng mundo. Lamang ang kulang marahil sa kanila ay yung kahalalan sapagkat kailangan sa naglilingkod sa Diyos para siya ating mapaluwalhati, kailangan mayroon pong kahalalan. Inihalal tayo ng Panginoon Diyos. Ayun, at paano ho matutupad ang purpose na ito ng Diyos sa atin na siya ating i-glorify, luwalhatiin, atin siyang ika nga ay bigyan ng kaluwalhatian. Ito po, katulad ng pagtuturo ng Panginoong Yahushua, next slide, I glorified you on earth, having accomplished the work that you gave me to do. Ang Panginoong Yahushua po ang nagsasalita riyan. Nang sabi niya sa Panginoon Diyos, I glorified you on earth. Nilwalhati kita dito sa mundo. Sa paanong paraan? Having accomplished the work that you gave me to do. Tinupad niya yung gawain na ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon Diyos. Tayo po ay may gawaing ipinagagawa ang Diyos. Ano nga po yung gawain yon? Na tayo ay lumapit sa Diyos, sa kanyang presensya, at awitan natin siya, i-glorify natin ang Panginoon Diyos. Hindi lamang yon, sapagkat hindi lang naman iisang utos ng Panginoon Diyos. Maraming utos ang Panginoon Diyos na dapat nating ikonsidera. Kaya, ayon kay Apostol Pablo, ano ang dapat nating gawin para tayo po ay makaluwalhati sa Panginoon Diyos? Sa isang bagay ba lang, pagsamba ba lang, pag-awit sa Kanya? Pakinggan po natin. Ganito nakasulat sa 10:31. So, whether you eat or drink, or whatever you do all to the glory of God. Kaya ang sabi rito, whatever you do, ano man ang ating ginagawa, do all to the glory of God. Gawin natin po ang lahat sa kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. Nagtatrabaho tayo, kailangan po malinis ang paraan ng ating hanap buhay. Nakakapag-glorify tayo sa Diyos. Pagdating sa ating po na pagtrato sa ating mga mahal sa buhay, lalo sa ating mga magulang, yun ang utos na unang utos na may pangako na ang sabi doon sa Efeso, lalawig ang iyong buhay, pagpapalain ka ng Panginoon Diyos. Kailan po? Pagka ating idinalang, minahal ang ating mga magulang. Hindi lang yon. Yung pagtulong sa ating kapwa-tao, di ba, na nangangailangan, nakaluluwalhati din sa Diyos yun. Hindi lamang yon. Maging sa ating mga pagkain, maging sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay, whatever you do, ang sabi, I do all to the glory of our Lord God Yahuwah. Ang tanong, ito po bang pagluwalhati sa Diyos, nakatungkulan po natin? Ano? Ito ba'y matutupad natin ang hiwalay tayo sa Diyos? Ano ang dapat natin laging tandaan para ating magawa na ating mapaluwalhati ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa? Sa aklat po ng Genesis, ito nakasulat. So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. And God blessed them. And God said to them, be fruitful, multiply, and fill the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over every living thing that moves on the earth. Anong dapat nating isaalang-alang para ating magawa? Ang sabi nga, whatever you do all things to the glory of God.
Hindi natin magagawa po yun kung tayo hiwalay sa Diyos na lumalang sa atin. So kailangan po konektado tayo sa Diyos. Kaya kung meron man tayo dapat na unahin, na maisiguro, ay ang ating relasyon sa Panginoon Diyos. Di po ba? Sapagkat kung sa kanang atin lamang, hindi ho natin matutugunan ang dahilan ng pagkakalalang sa atin ng Panginoon Diyos. Tandaan natin, to the glory of God. We were created by God to give Him exaltation, to glorify His name, and to serve Him. Whatever we do, we have to do everything to glorify our Lord God Yahuwah. Hindi natin magagawa po yun kung tayo lang po sa ating sarili. Sapagkat tayo ay hindi man natin namana ang kasalanang nagawa ni Adan at Eva, ang ating namana sa kanila ay yung pong kahinaan, yung pong pagsalangsang. Kaya nga po sa ibang talata ng Biblia ay sinasabi walang taong gumagawa ng mabuti na hindi nagkakasala. Kaya tayo ay taong nagkakasala. Kaya para ating magawa na ating pong mapaluwalhati lagi ang Panginoon Diyos, kailangan po ang ating gagawin ay makipagrelasyon sa Panginoon Diyos. Kailangan po ang ating relasyon sa Kanya ay dapat ay ika nga ay napakalapit. Nadadama naman natin sa ating buhay Di po ba mga kapatid? Kaya alam nyo, itong si Haring Solomon, sa kanyang paghahari, siya po ay nabuhay na talaga namang ika nga ay hinangad niya ang ika nga pleasure sa kanyang buhay. Hinangad niya yung lahat ng kasiyahan, lahat ng maidudulot sa buhay niya ng kanyang tinatangkilik. Pagka binasa po natin, alam nyo, sa aklat ng mga ngaralang, sabi rito sa Kapitulo 2:1, sinubukan kong, ang sabi ni Solomon, magpakasaya sa mga layaw ng buhay. Yan ang sabi niya, kamangmanga ng sobrang pagtawa at ang pagpapakasaya ay wala. Sinubukan kong Baka meron. Atarka, Ernie, can you unmute, please? Okay. You got it now, Brother JR? Yes, po. Okay. Babalikan natin, pagdating sa pleasure sa buhay na ito, ang sabi ni Haring Solomon sa unang bahagi ng kanyang buhay bilang hari, sinubukan kong magpakasaya sa mga layaw ng buhay. Talagang nagpakalayaw siya. Sinubukan kong magpakasaya sa pag-inom ng alak. Kahit na marunong ako, sinubukan kong gumawa ng kamangmangan. Naisip ko lang na baka yon ang pinakamabuting gawin ng tao sa maikling buhay niya dito sa mundo. Itong si Haring Solomon ay talaga namang ika nga ay mayaman, marunong na hari sapagkat pinagkalooban ng karunungan ng Panginoon Diyos. Sinubukan niya lahat ang sabi nga niya sa versikulo 10, nakukuha ko ang lahat ng magustuhan ko. Ginawa ko ang lahat ng inakala kong makapagpapaligaya sa akin. Nasiyan ako sa lahat ng pinaghirapan ko. Kaya lahat ng yan ay ating binasa, itong bahaging ito, para ipakita sa inyo na itong si Haring Solomon, bilang hari ay talagang nagpakasaya siya, pero sinubukan niya lahat ng mga bagay pagkat mayroon siyang kapangyarihan at kayamanan. Pero alam nyo, sa bandang huli, ano ang kanyang naging konklusyon? Next slide po. Sa Ecclesiastes. Ito nakasulat. The end of the matter, all has been heard. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of men. For God will bring every deed into judgment with every secret thing, whether good or evil. Yan ang naging konklusyon ngayon nitong si Haring Solomon. Bagaman noong siya po ay sa unang panahon o araw, taon ng kanyang paghahari,
Sinubukan niya lahat ng makakapagpaligaya sa kanya. Uminom siya ng alak, kung ano-ano pang binili niya, kung ano pang pinatayo niya. Pero ang sabi niya sa bandang huli, sa Kapitulo 12, ang sabi niya, the end of the matter, all has been heard. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Kaya yun ang naging konklusyon niya na ating pong mataglay din, mga kapatid. Ang anong konklusyon niya? Matakot tayo sa Diyos. Paano yung pagkatakot sa Panginoon Diyos? Hindi tayo lalayo sa Diyos. Gaya ng tayo may kinatatakutang isang bagay o tao, lumalayo tayo, nagtatago tayo, di ba? Ang pagkatakot sa Diyos ay ang paggawa ng kanyang mga utos. Ano po yun? Sabi ni Pablo, for this is the whole duty of man. Kaya yan ang buong katungkulan po ng tao. Kaya tayo bilang mga iglesia ni Yahushua, mga kapatid, kailangan po ay ating matugunan ang ating pong mga katungkulan sa Diyos. Tatandaan po natin, marami na po tayong tinanggap na mga aral, mga kapatid. Ano-ano po yon? Inisa-isa na po natin, napakarami. Ang kulang na lang po ay ito, nagagawa ba natin? Ang Kristo po, ang sabi niya, I accomplished the work that you gave me. Tinupad niya yung ipinagagawa sa kanya ng Panginoon Diyos. Kaya tayo man, na naghahangad po na makapiling ang Panginoong Diyos at ang Panginoong Yahushua, ay atin pong tuparin o gampanan natin yung gampaning ipinagkaloob sa atin ng Panginoon Diyos. Pero alam nyo, yung relasyon na yan natin sa Diyos, para tayo patuloy na makapagbigay ng kaluwalhatian sa Kanya o glory sa Kanyang pangalan. Ano po? Nalagot po yan eh. Bunga ng ating mga kasalanan. Kaya pag binasa po ninyo sa ibang mga talata ng Biblia, tayo ay nahiwalay sa Diyos. Di ba? At ang nagpahiwalay sa atin sa Diyos ay yung ating mga nagawang kasalanan. Kaya kapag kang tao na nagkasala, ay tumawag sa Panginoon Diyos. Ang sabi ng Panginoon Diyos, hindi kita pakikinggan. Pag tumawag ka, hindi kita pakikinggan. Bakit? Dahil po sa nagawa po nating kasalanan. Gaano ho karaming tao nagkasala? Abay, lahat ho ng tao. Sino lamang ang ating naging tanging pag-asa? Para yung pong kasalanan na siyang naging sagwil para tayo makapagpatuloy sa pagluwalhati sa Panginoon Diyos ay malunasan. Ito po, pakinggan po natin sa Aklat ng Roma. 3:23-24. For all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo nagkasala. Tayo po ay hindi nakatugon doon sa kaluwalhati ang hinahanap ng Panginoon Diyos mula sa atin. Gawa nga ng kasalanan eh. And are justified by His grace as a gift through the redemption that is in the Christ Yahushua. Kaya ano po ang ating dapat na isaalang-alang nang tayo po ay nahiwalay sa Diyos dahil nga sa kasalanan. Ang kasalanan po natin, natubos po yun sa pamamagitan po ng ating Panginoong Yahushua. Kaya ang ating Panginoong Yahushua, na siyang bugtong na anak ng Panginoon Diyos, ang siyang isinugo ng Panginoon Diyos para ang tao ay makapagpatuloy sa pagbigay ng kaluwalhatian sa kanyang pangalan. Kung walang Kristo na isinugo ang Diyos, wala ho tayong karapatan na maglingkod sa Panginoon Diyos. Kawawa naman tayo, di po ba? Mabuti pa yung mga unang tao noon, di ba? Sapagkat sila po ay binigyan ng karapatan, lalo ang mga Israelita, yung mga Israelites, mga Israelita, sila po ay bayang pinili ng Panginoon Diyos para lumulhati sa Panginoon, di po ba? Sa panahon natin para tayo makapagpatuloy sa pagluwalhati sa Diyos tayo isinalba ng ating Panginoong Yahushua. Ang sabi nga through the redemption that is in the Christ Jesus o Yahushua. Kaya mga kapatid, ang ating pong pagiging iglesia ni Yahushua ay napakahalaga po niyan. Di po ba? Sapagkat ang ibig lang sabihin po niyan, tayo nakabilang sa mga tinubos. Hindi po lahat ng tao ay tinubos. Kapag ang totoo, dapat lahat ay, sabi nga, ang kamatay ng Kristo para sa lahat ng tao. Pero yung mga tao ay tumanggi.
tumanggi sa paraang sila po ay ayaw man lang kumilala kay Yahushua bilang Mesyas. Di po ba? Kaya may mga taong ayaw maniwala sa Panginoon Diyos eh. Di ba? Kaya tayo bilang mga iglesia ni Yahushua, tayo po ay dapat na tumanaw ng utang na loob sa Panginoon Diyos sapagkat ang bugtong niyang anak, isinugo niya para tayo ay makapagpatuloy sa pagluwalhati sa Panginoon Diyos. Ay kaugnay po ng layuning maluwalhati ang Diyos. Ano naman ang iniutos ng ating Panginoong Yahushua? Kapatid na Jeriel, can you read that, the next verse? And he said to him, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the great and first commandment. And a second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments depend all the law and the prophets. Kapatid na Erning, yan po yung 10 utos, yan yung batas ni Moises na nauwi na lang sa 2. Yeah, tama. Tama po yun. Kaya diyan ay kaugnay ng ating pinag-aaralan na para patuloy tayong makaluwalhati sa Diyos. Anong iniutos ng Panginoong Yahushua, kapatid na Jeriel? You shall love the Lord your God. Yes. Kaya kung wala ibigin tayong mo. pag-ibig kasi, kung wala tayong pag-ibig sa Diyos, hindi natin maluluwalhati ang Diyos. Di po ba? E paano ho ang pag-ibig sa Diyos? Ang sabi, with all your heart, with all your soul, with all your mind. Kaya hindi po mabuti na tayo umiibig sa Diyos na sabi nga ay hindi po wholehearted, half-hearted lang. Parang alanganin, di po ba? Kailangan po talaga ay buong pusong pag-ibig, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Kung mayroon tayong pag-ibig, magagawa ho natin na maluwalhati ang ating manlalalang, si Yahuwah. Kung wala tayong pag-ibig, paano natin magagawang maluwalhati siya pag tayo nagdanas ng hirap? Di ba, kapatid na Jeriel? Tama. At saka may bilin pa. Hindi lang ang Panginoon Diyos. Sapagkat ang dapat nating ibigin, totoong sinasabi diyan sa verse 38, this is the great and first commandment. Ang sabi diyan sa 39, and the second is like it, you shall love your neighbor as yourself. Kaya dapat din nating ibigin ang ating kapwa. Isipin nyo, mga kapatid, sa dinami-dami ng utos ng Panginoon Diyos, nang magturo ang Panginoong Yahushua, ginawa niyang 2 dakilang utos. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa ating pong kapwa-tao. Sa makatwid, yung ating pong pagluwalhati sa Diyos, kailangan ay dahil sa pag-ibig. Tama po, kapatid na Erning, meron nga sinasabi yung iba. Yung neighbor ko lang naman ang dapat kong ibigin eh. Di ba? Yan ang katwiran ng iba. Ang sabi diyan, love thy neighbor. Hindi ko naman kapitbahay yun eh. Ayun. Okay, Kasi sabi nga natin, ang pag-ibig sa kapwa, ngayon kung gusto nating gawing, sabi nga gawin nating lohika o logical yang kapitbahay. Di ba? Kapitbahay mo, katabi ng bahay mo. Kapitbahay mo rin, o neighbor mo rin, yung katabi ng city mo. Neighbor mo rin, yung katabi ng country mo. So, neighbor means people, na hindi nakatira sa bahay mo. Ibig sabihin, hindi lang neighbor. Kasi mayroong mga pilosopo kapatid na yan, sasabihin, neighbor lang ang ibigin ko. Yun ang nakasulat Gamitin naman natin ang ating sentido común. Ang ibig sabihin niyan, ibigin mo lahat ng tao. Ibigin mo, kasi nakasulat din doon sa binabasa natin palagi, di po ba, kapatid na Erning? Ipanalangin natin ng mga pinuno, ipanalangin natin ang lahat ng tao. O di pag-ibig yun. Tama. Kaya nililinaw natin para doon sa iba. Tama. Kaya pag sinabing pag-ibig sa neighbor po, kapwa-tao ho, lahat ng ating kapwa-tao. Di ho ba? Ngayon, ang tanong po natin ay, sabi nga, ano ang tanging magagawa ng tao sa lahat ng mga kabutihan ng Panginoon Diyos na ating tinatanggap mula sa Kanya? Itong tanging magagawa po natin Ito, next slide. Sa Psalms.
Give thanks to Yahuwah, for he is good, for his steadfast love endures forever. To him who alone does great wonders, for his steadfast love endures forever. Kaya ang tanging magagawa po natin sa lahat ng kabutihan sa atin ng Diyos, magpasalamat naman tayo sa Diyos. Tumanaw naman tayo ng utang na loob sa Panginoon Diyos. Alam nyo mga kapatid, the more we get to know our Creator Yahuwah, and the more we love Him, the better we understand who we are and what our purpose in life is. Totoo po yun, mga kapatid. Kaya kailangan naman na ating pong suklian ang mga kabutihan sa atin ng Diyos. Sapagkat ang buhay natin galing sa Kanya po yun Ang ating paghinga, ang kaligtasan sa karamdaman, kaligtasan sa paglalakbay, lahat ng yan ay bigay ng Panginoon Diyos Di ba? Yan ay gawa ng Panginoon Diyos. Kaya ang ating Panginoong Yahushua, sa kabila na siya ay bugtong na anak ng Diyos, ano po? Siya po ay ikangay ginawang tagapagligtas, tagapamagitan. Siya lamang ang taong banal. Marami pa siyang iba't ibang mga katangian Pero ano po ang kanyang pahayag? Naghahanap ba siya na siya i-glorify ng tao? Pakinggan po natin. Next slide. Ayan. I do not receive glory from people. Yan ang sabi ng Panginoong Yahushua. Ayaw kong tumanggap, hindi ako tumatanggap ng pagluwalhati o kaluwalhatian o glory mula sa mga tao. Bakit sinabi yan ng ating Panginoong Yahushua? Kasi may mga iba na sabi ay umiibig daw sa Diyos. Pero pagka hinanapan naman natin ng pagtupad, hindi naman tinutupad ng kalooban ng Diyos. Sapagkat ang sabi doon sa aklat ng Juan, ito ang tunay na pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos. At ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Kaya ang tunay na pag-ibig, hindi lang po sa salita, kundi gagawin po natin ang kalooban po niya. Di po ba? Pero bagaman ang Kristo ay dakila, di po ba? Pero hindi siya nag-aantay ng pagluwalhati sa kanya ng kapwa niya. Kapatid Madaling sabihin, mahal mo ang Diyos Yeah, totoo yun. Madali yun. Madali lang sabihin ng tao, mahal ko ang Diyos. Pero yung patunayan, yun ang nais ng Diyos Hindi lamang sa labi natin sinasambit lang mahal natin siya, kundi sa gawa. Sabi nga mas malakas na sigaw ang gawa kesa sa ngawa. Hindi po ba? Sabi Totoo mas yan. malakas yun Sabi nga your action speaks louder than your voice. Kaya isigaw man natin to the top of our lungs that we love God. But if we do not do what He says, then we are just lying. Love of God means doing what He requires. Obedience. Sabi nga ang umiibig sa Diyos, sumusunod sa kanyang mga utos. Totoo po yun. Bakit yan po sinabi ng Panginoong Yahushua, I do not receive glory from people. Meron kasing mga tao, yun nga, nagsasalita, iniibig nila ang Panginoong Diyos. Pero ano po na ng Panginoong Yahushua? Next slide. Pakibasa natin, kapatid na Jerry. But I know you and recognize that you do not have, ayan, ulitin natin, bigyan natin ng diin na maganda yan. But I know you and recognize that you do not have the love of God in yourselves. Ayan. Maliwanag po yan, kapatid na Jerry, kasi ang pinanggalingan natin ay 41, no? Ang sabi ng Panginoong Yahushua doon, I do not receive glory from people. Pero itong mga tao naman na nagsasabi na mahal nila ang Diyos, iniibig nila ang Diyos, ibig nilang luwalhatiin ang Panginoon Diyos. Sa 42, sinabi ng Panginoong Yahushua kung ating idudugtong yung verse 41, I do not receive glory from people, but I know you and recognize that you do not have the love of God in yourselves. Kaya tama yung sinabi ng kapatid na General kanina na nagngangawa na sila'y umiibig sa Diyos pero nalaman at napansin sila ng Panginoong Yahushua. I know you and recognize that you do not have the love of God in yourselves. Kaya yung kanilang pag-ibig parang panglabas lang, kapatid na Jeriel Pero sa pakitang tao. Sabi nga, pakitang tao. Pakitang tao. Kaya
Ano ang katunayan na ang iba ay pakitang tao? Ang imbis na ang kanilang luwalhatiin ay ang Panginoon Diyos, imbis na ang kanilang purihin at pasalamatan ay ang Panginoon Diyos, sino ang kanilang hinandugan ng awit at sino ang kanilang mga pinasalamatan? Let's play that recorded tape na yan natin. Next slide. Pakinggan natin ito, mga kapatid. Let's listen to this. Kung napagtagumpayan, di kay palaging ligtas sa mga kapahamakan. Mahal po namin tagapamahalang pangkalahatan. Isipin niyo yan. Salamat sa pag-ibig mo. Mahal po namin tagapamahalang pangkalahatan. Sinong tinutukoy nila yan? Kapatid na Jeriel. Hindi si Yahushua yan. Bagamat ang talagang tagapamahalang pangkalahatan, yung pinagbigyan ng lahat ng kapamahalaan, nakasulat yan sa Mateo 28:18. Pinababasa natin yan doon sa mga ministrong nakikikontak sa atin eh. Hindi nila maipaliwanag, kapatid na Erning. Hindi po ba? Ang tagapamahalang pangkalahatan, walang iba kundi ang ating Panginoong Yahushua. Pero yung awit na yan, hindi para kay Yahushua, hindi para sa Panginoong Yahushua yan. Doon yan sa tagapamahalang pangkalahatan nila. Sa iglesia ni Kristo o ni Kristo daw, sabi. Di ba? Doon sa iglesyang yan. Diyan nila ipinatutukol ang awit na yan. Pinapatungkol nila yan dyan sa kanilang tagapamahalang pangkalahatan. Pero hindi sa Kristo, kapatid na Erning. Totoo po yun. Kaya dyan po kaya natin piliin yan. Sapagkat yan po ay, sabi nga ay public property na yan. Sapagkat ipinalalabas na nila yan sa kanilang mga video. Di ba, kapatid na Jeriel? Kaya pinupuna natin ngayon. Yung pinapalabas nila, pinupuna natin. Pinupuna natin. Sapagkat ng kanilang pinasasalamatan po dyan ay ang kanilang tagapamahalang pangkalahatan. Meron pa bang bahagi? Are there more that we can play? Before... Salamat po ang tagapamahalang Suliranin ni Bumang. Isipin yung pinasasalamatan, no? Ayun. Salamat po kay Eduardo. Isipin ninyo, mga kapatid, hindi po natin namamalayan sapagkat nang pausuhin nila ito, nandun pa ako sa iglesia ni Kristo, kapatid na Jeriel eh. Tayo. Pinauso nila yan. Kaya tamang-tama yan, talatang yan na sinabi ng Panginoong Yahushua, but I know you. Kilala ko kayo and recognize at nare-recognize ako kayo that you do not have the love of God in yourselves. Ang mahal nyo, hindi naman talaga ang Diyos eh. Hindi ba? Hindi naman siya pinasasalamatan nyo. Pag nakapagtayo ng isang gusali, salamat po. Ayun, yung pangalang inilathala doon, ayoko nang banggitin yun. Yun ang pinasasalamatan. Kaya, hindi ang Diyos ang pinasasalamatan. Pero, sinasabi nila, pinasasalamatan nila ang Diyos, kapatid na Erning. Pero ang sabi ng Panginoong Yahushua, wala naman kayong pag-ibig sa Diyos sa inyo eh. Sa inyong sarili, wala kayong pag-ibig sa Diyos. Hindi natin salita yan. Salita yan ng Panginoong Yahushua. Yeah. Kaya kapatid na Jeriel, nang magturo si Apostol Pablo, ang totoo, hindi lang po yung tagapamahalang pangkalahatan nila ang tinutukoy ni Pablo. Marami pa. Ito, next slide. Basahin natin, kapatid na Jeriel. Sa Roma, next slide. Yeah. For although they knew God, they did not honor him as God or give thanks to him, but they became futile in their thinking, and their foolish hearts were darkened. Claiming to be wise, ayan, nagkiklaim, alam nila lahat eh. They became fools. Ayun, naging mga, sabi nga hangal, di ba? And exchanged the glory of immortal God. Ayan, pinagpalit na yung glory ng Panginoon Diyos for images resembling mortal man. Ito, ang mabigat hindi image yung pinoportray nila dyan. Buhay na tao, kapatid na Erning, di ba? Yun ang kanilang pinasasalamatan sa kanilang na-accomplish sa kanilang pananampalataya. Yung buhay na tao.
Ayan pa. Hindi lamang yan resembling mortal man, talagang man. And birds and animals and creeping things. Alam niyo, yung pinasasalamatan nila, creepy talaga eh. Diba? Creepy. Diyan sa pahayag ng Apostol Pablo, kaugnay din yan ng sinabi ng ating Panginoong Yahushua kanina sa John 5:42. Di ba kapatid na Jeriel? Ngayon, ang Yes. sabi nga dyan for although they knew God. Kaya walang maidadahilan ng tao sapagkat walang tao. Alam nyo, dapat magpasalamat din yung mga kaibigan nating mga Muslim sa Biblia. Sapagkat nauna ang Biblia bago ang Quran Kung walang Yes. Biblia, hindi nila nalaman ang tungkol kay Abraham, kay Noah, tungkol kay Saul. Doon din nila dinerive yan Nagbukod nga lang sila ng relihiyon. Di po ba mga kapatid? Kaya walang maidadahilan ng tao na hindi nila kilala ang Diyos. Although they knew God. Kaya ang sabi ni Pablo, kilala nila ang Diyos But they did not honor Him as God. Hindi nila niluwalhati ang Diyos na talagang sa kalagayan Diyos. Or give thanks to Him o kaya nagpasalamat sa Kanya. But they became futile in their thinking. Naging walang kabuluhan yung kanilang iniisip. At ang sabi, and their foolish hearts were darkened. Pinagdilim ang kanilang isipang talagang ay matatawag natin na may kamangmangan. Claiming to be wise. Alam daw nila ang Biblia. Sila lang daw ang may karapatan magturo. Mhm. Pero they became fools and exchanged the glory of immortal God for images resembling mortal men. Kaya kayong tugtog kanyo, maraming salamat sa aming tagapamahalang pangkalahatan. Tao yung mortal yun Hindi Diyos yun. Ba't niya pinasasalamatan yun? At nauso pa kapatid na Jeriel, hindi ko maalis-alis sa isip ko yun One with yung initial niya. Pasya ang wika ng pamamahala. Ngayon, may nabasa ko kanina na ultimo yung chat group, kailangan daw may pahintulot yung tagapamahalang pangkalahatan. Pag yung sa Facebook, pati ba naman kako yun? Diyos kong maawain. Ano ba naman ito? Puro tagapamahalang pangkalahatan sila. Una, yung pagiging tagapamahalang pangkalahatan, titulong hindi pwedeng kunin ni numan Yan po'y eksklusibo lamang na ipinagkaloob sa ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Ang nagkaloob ang Diyos. Ba't mo inaagaw? Nang aagaw yung iba. Ang sabi pa ng iba, kapatid na Jeriel, ito namang yung si Abuloy na ito, siya daw na wanted ngayon sa Pilipinas, ay siya daw yung nga siya, bugtong Anak na ng anak Diyos. Anak daw siya na Diyos. Pero alam Kailangan nyo kapatid na Erning, ang tao, kahit na sabihin ng kapwa niya tao, may maniniwala. Di ba? Yun. Sino yon? Yung hindi nagbabasa. Kasi hindi blessed yun Sa ating pag-aaral, blessed are those who read. Di ba? Blessed are those who listen. And blessed are those who keep. Hindi, puro listen. Ayan, hindi ka blessed. Bakit? Kulang puro ka listen. Hindi mo na kinip, hindi mo pa ni-read. Puro ka lang listen. Narinig ko doon sa tagapamahalang pangkalahatan. Sino yun? Kay Yahushua mo ba narinig? Hindi. Doon sa aming hindi naman yan ang tagapamahalang pangkalahatan. Ang tagapamahalang pangkalahatan si Yahushua. Katunayan? Basahin nyo, paulit-ulitin natin. Mateo 28:18. Ang Panginoong Yahushua, sabi niya doon sa kanyang mga disipulo, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa akin. So siya tagapamahalang pangkalahatan. Kaya tama po kayo, nangaagaw lang yan Pero may naniniwala. Sino naniwala dyan? Ako, kasama ako sa naniwala Ako din. Kaya ako nag-iglesia ni Cristo mula sa Katoliko Pero teka muna. May binabanggit si Pablo dyan ng mga birds, animals, and creeping things. Alam niyo, pag ako Katoliko po ako kaya alam ko po ito. Si Maria na ina ni Yahushua, ginawa pa nilang tagapamagitan Di ba? Pag nagdadasal, Maria, ipanalangin mo kami. Ito pa, si San Pedro ang kasama niya ay manok. Isang uri ng ibon yun, kapatid ni Jeriel. Tandang. Tandang. Si San Roque naman, ang kasama po nito, aso. May 4 na pa. Ayan. Si San Isidro Labrador, ang kasama naman niya ay baka.
o kaya'y kalabaw sapagkat siyang patron ng mga magsasaka. Hindi ko alam kung sa Amerika baka ang katabi niya traktora sapagkat ang pinang-aaralan Hindi, ang katabi baka. Baka. Oo, Okay. kaya hindi siya si San Isidro, si Saint Isidore. Isidore. Ito pa, sila Purisima Concepcion. Anong kasama? Creeping Ahas. thing. Ahas. Oho. Si Santa Marta naman, may kasama naman. Kaya creeping din. Anong kasama niya? Kung hindi buhaya, dragon. Kapatid na Gerald, ito ngayon yan. Ito. Pagka tayo pinagpapala, tayo ay binibigyan ng mga ikangay kailangan natin sa araw-araw. Nakakaraos tayo araw-araw. Naililigtas tayo sa mga panganib. Alam nyo, mayroong tape ang sugo. Ito ang tape. Pakinggan natin. Pakinggan natin ang tape ng kapatid na Felix Manalo. Felix Manalo. Dapat bang pasalamatan ng tao o ang mga santo? Let us go to that tape. Biniyaya ng Diyos, buhay kayo, masigla kayo, payapa kayo, ligtas kayo sa lahat ng patabag, sa lahat ng sakuna, ligtas kayo sa karamdaman, ligtas kayo sa lahat ng kapigatian, mga dalamhati, kaapihan. Panginoon nyo pasasalamatan. Lalapit ba kayo kay San Pablo? Lalapit ba kayo kay San Pedro? Lalapit ba kayo sa isang santo? Mga nilikha. Lalapit ba kayo kay Virgen Maria at sasabihin nyo, salamat po sa iyo, walang galang kayo. Hindi ba nyo nalang bubuhay sa inyo Diyos? Hindi ba nyo nalang nagbibinibuhay sa inyo Diyos? Kung kayo, anong dapat gawin? Diyos ko, napakalaki niyang pag-ibig mo sa atin. Ako'y isang taong nagkakamali at gumagawa ng kamalian. Hindi kita napupurihan ang tapat sa aming pamumuhay. Kayo man, nananatili ang iyong pag-ibig sa akin. Kayo ba'y biniyaya ng Diyos? Kapatid na Jerry. Yan. Maliwanag po, kapatid na Ernie, ang pagtuturo. Kinikilala po ng Iglesia ni Yahusha na si kapatid na Felix Manalo ay isa sa mga isinugo para malaman natin ang katotohanan. Ano po? Pero hindi natin sinasabing siya ang huling sugo. Yan ang claim ng Iglesia ni Cristo Huling sugo. Kung huli na pala, ba't may ministro pa kayo? Di ba? So, kasama siya sa mga isinugo ng Diyos. Yan po ang pag-aaralan natin, kapatid na Erning, sa darating na July. Yan po, i-announce na natin. Isang sequence, isang buong buwan, kasaysayan ng Iglesia. Kasaysayan ng Iglesia hanggang sa pagtalikod sa makabagong panahon, yung panahon natin ngayon. Isang sequence po yan, pag-aaralan natin sa mga pagsamba. Pero maliwanag ang sinabi ng sugo, kapatid na Erning. Pinagpala kayo ng Diyos, sabi niya, di ba? Kayo anya'y biniyaya niya, pinagaling kayo sa karamdaman at kung ano-ano pang biyaya tinanggap natin. Kanino kayo anya magpapasalamat? Sabi niya. Papasalamat ba kayo kay San Pedro, kay San Pablo, kay Maria? Ano sabi niya kanina, kapatid na Ernie? Yung mga nilikha, sabi niya. Oo, mga nilikha. Tapos medyo masakit na yung sinabi. Ano sinabi niya, kapatid na Ernie? Mabuti, ulitin natin para madinig nila. Ulitin natin. Mas magandang ulitin. Let's repeat that. Repeat what Brother Felix Manalo said. Sige. Let's repeat it. Diyos, buhay kayo, masigla kayo, payapa kayo, ligtas kayo sa lahat ng patabag, sa lahat ng sakuna, ligtas kayo sa karamdaman, ligtas kayo sa lahat ng kapigatian, mga dalamhati, kaapihan. Panginoon nyo pasasalamatan. Lalapit ba kayo kay San Pablo? Lalapit ba kayo kay San Pedro? Lalapit ba kayo sa isang santo? Mga nilikha. Lalapit ba kayo kay Virgen Maria at sasabihin nyo, salamat po sa iyo, walang galang kayo. Hindi ba ayun, kapatid na. Hindi nyo nalang nagbibigay po. Okay. Yun, yung sinabi niya, walang galang kayo. Kaya ang pagpapasalamat ng isang tao sa kapwa niya tao sa pangalang relihiyon, sa pangalan ng pananampalataya, ay kawalang galang sa Diyos. Ayon po sa pagtuturo ng isinugo niya, isa sa mga isinugo niya sa panahon natin, ang kapatid na Felix Manalo. Maliwanag ang pagkakaturo. Walang galang kayo.
ang sabi niya. O, sinong pinasasalamatan nyo? Mga nilikha! Ayan, kanina nilagyan nyo pa ng kanta, di ba? Pakanta-kanta pa kayo. Salamat po, Ka-I. Si Andrew iba yun. Hindi ko ayokong banggitin ang pangalan yun eh. Bakit ka mo? Baka sumikat pa eh. Sikat na nga siya doon sa kanila eh, di ba? Kaya, ang ginagawa ng mga naroroon sa relihiyong ating pinanggalingan, kapatid na Erning, kawalang galang sa Diyos. Nagtayo kayo kanyari ng kapilya. Kanino kayo nagpasalamat? O laki-laki pa nung tarpaulin ninyo. Di ba? Nakalagay. Ang sabi ng sugo, maliwanag. Mga walang galang kayo. Hindi po namin salita yan. Salita po ng kapatid na Felix Manalo yan na binanggit niya nung siya'y nabubuhay pa. Sapagkat ang mga taong sumasambat nagpapasalamat sa mga santo, sa mga nilikha, kawalang galang yon. O kanino nagpapasalamat ngayon? Yung iglesia na iniwan ng sugo. Sasabihin sa Diyos. Pero sinong pinupurin talaga? Yung di umano ay tagapamahalang pangkalahatan nila. O pati sa panalangin, sa panahon ng pagsamba, siya na lang ang importanteng tao. Ano pa sinasabi? Siya po ang pinaka-importanting tao. Pinakamamahal namin. Pag ginamit mo yung superlative na yon, mas mahal mo siya kaysa sa Diyos. Mas mahal mo siya kaysa kay Yahusha. Yan ngayon ang iglesia na pinanggalingan natin. Nagsasabing iglesia daw sila ng Kristo. Hindi kayo iglesia ng Kristo. Iglesia kayo ng tagapamahalang pangkalahatan ninyo. Hindi kayo sa Diyos. Yan ang sabi ng sugo. Mga lapastangan, mga walang galang. Masakit yan, pero yan po totoo eh. Yeah. Bueno, ang tanong natin, baka naman ibinibigay ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian sa mga tao o kaya ay sa mga larawan. Pakinggan natin. Pakinggan natin. Ito po. Sa Isaiah 42:8, ganito pong ating mapapakinggan, mga mahal na kapatid. I am Yahuwah. That is my name. My glory I give to no other, nor my praise to carved idols. Kaya hindi niya ibibigay yung kanyang kaluwalhatian kahit kanino maging sa mga larawan, maging sa tao. Hindi niya ibibigay. Kaya ang Diyos lang ang ating luluwalhatiin, wala nang iba. Ang leader, alam niyo, mas matino pa itong sa El Shaddai Yung matandang preacher nila, inaalalayan na lang napanood ko sa Facebook Ang nakasulat dun ipanalangin natin ang ating servant leader. Mas maganda pa pakinggan yung servant leader na yun Di ba? Kaysa din sa tagapamahalang pangkalahatan. Hindi na nila mabago-bago. Mga kapatid. Alam nyo, kapatid na Erning, magugunaw na mundo. Hindi kayang baguhin yan ng iglesia ni Kristo. Bakit? Mapapahiya sila Mapapahiya sila. Kaya kailan pa man, titindigan na nila yung mali. Yun ang masakit dun Kaya kayong mga nakikinig po, at nadidinig niyo itong mga katotohanan ito, kayong mapukaw. Kayo po ang sana ay magising sa mga katotohanan ito. Kaya natin inilalahad, ating piniplay yung mga matandang teksto ng kapatid na Felix Manalo sapagkat kung buhay ang Felix Manalo, tututol yan. Sirain yung tarpaulin na yan. Ba't nagpapasalamat kayo sa kung kanino? Di ba? Ngayon ang tanong natin na ito. Ang mga apostol katulad ni Barnabas at saka ni Pablo, nung sila'y ginamit ng Diyos sa kasangkapan para makapagpagaling ng, hindi lang pagbuhay sa mga patay, nakabuhay din sila ng mga patay sa ilang kasaysayan sa Biblia, kundi maging sa pagpapagaling. Ano ang ginawa ng mga tao noon? Ano naman ang naging paninindigan ng mga apostol? Basahin po natin ang next slide. Ito po, mga kapatid. Now at Lystra, there was a man sitting who could not use his feet. He was crippled from birth and never walked. May tao doon sa Lystra na hindi siya makapaglakad. Sapagkat siya po ay sa kapanganakan, siya po ay lumpo. Ano ho? Hindi siya makapaglakad. Siyempre, he listened to Paul speaking. Nakinig siya sa pangangaral ni Apostol Pablo. And Paul, looking intently at him and seeing that he had faith to be made well, said in a loud voice. Si Pablo, noong nakita niya na itong taong
lumpo mula sa kapanganakan, ay talagang nakikinig na mabuti sa kanya at nakita ng Apostol Pablo na siya may pananampalataya para siya ay mapagaling. Ano ang pahayag ng Apostol Pablo? Itong sabi niya, stand upright on your feet. And he sprang up and began walking. Ay sabi ng Apostol, tumayo ka sa iyong mga paa. At yun nga ang ginawa nitong lumpo at siya'y nakapaglakad na. So ito'y isang himala. Hindi si Pablo ang may gawa. Hindi si Barnabas ang may gawa. Kundi ang Panginoon Diyos. At mamaya, malalaan po natin na talagang ang Diyos ang may gawa niyan. Pero ano naging reaksyon, mga kapatid? Noong itong crippled na ito, mula sa pagkabata, ay napagaling ni Pablo. Pero yun ay sa tulong ng Diyos. And when the crowd saw what Paul had done, they lifted up their voices saying in Lycaonian, the gods have come down to us in the likeness of men. Ano ang naging pahayag ng mga taong nakasaksi doon sa himalang yon? Aba, ang sabi nila, kapatid na Jirelo, the gods have come down. The gods have come down to us in the likeness of men. Yun ang paniniwala nila. Siguro kung yan ay yung sa iglesia na ating pinanggalingan, chance na natin ito, pinaniniwalaan tayo Diyos, magpakilala na tayo na Diyos. Siguro, gagrab nila yung opportunity sapagkat mahilig sila sa glory. Yung bigyan sila ng kapurihan, sila'y purihin, yun ang gusto nila eh. Akala mo, politiko, pag naglalakad, pataas-taas pa ng kamay. Hindi lang politiko, akala mo royal eh. Royal blood. Royal true range. Itong sabi ngayon ng Apostol Pablo, nung isipin itong mga taga-Listra na itong si Pablo at Barnabas ay parang Diyos, ayun ang kanilang paniniwala eh. Nung mapagaling yung lumpo, ito ngayon ang pahayag ni Pablo at Barnabas. But when the apostles Barnabas and Paul heard of it, na pakinggan nila na ito, ang mga Diyos ay bumaba sa lupa sa pamamagitan ng pagiging parang mukhang tao. They tore their garments and rushed out into the crowd, crying out. Nang madinig nila yon, tumakbo sila doon. Hinasak nila yung kanilang hinatak nila yung kanilang damit, binasak nila at tumayo sa gitna ng mga tao. Ano sabi nila? Men, why are you doing these things? We also are men of like nature with you, and we bring you good news that you should turn from these vain things to a living God who made the heaven and the earth and the sea and all that is in them. Kaya noong isipin itong mga taga-Listra na ang mga Diyos ay bumaba sa pamamagitan ng nagbukhang tao sila, nagkataong tao, kumbaga, si Pablo at Barnabas yun. Pinuna sila ni Pablo at ni Barnabas kami mga tao ring gaya ninyo. Di ba? Nagdadala kami ng mabuting balita. Ano yung mabuting balitang yun? That you should turn from these vain things. Ano yung vain things na yun? Nang paniniwala nyo, mga Diyos kami. You have to turn from these vain things to a living God. Kaya itinuro ni Barnabas at Pablo sa mga taga-Listra nang nagpagaling sa lumpo at dapat nabigyan ng kaluwalhati at kapurihan ay hindi sila, kundi ang Diyos. Nang sabi, who made the heaven, the earth, and the sea, and all that is in them. Kaya yan po ang pagtutuwid na ginawa ng mga apostol, mga kapatid. Kaya dito sa ating maikling pinag-aralang ito, ay ating pong natutunan ng ating katutubong tungkulin po ay i-glorify ang Diyos. Gawin po natin yon. Ang sabi nga ni Solomon ginawa ko ng lahat para ako'y masiyahan sa maikling buhay na ito. Gaano ba itatagal ng buhay natin? 100 taon? O gaano katagal? Pag 100 ka na, sabi nga humihinga ka pero baka wala ka ng buhay. Baka wala ka ng buhay. Sabi nga, humihinga ka na lang pero di ka na makakilos. O di ba? Kaya ibig lang sabihin po, habang tayo may tsansa, gamitin natin ang panahon at buhay. Mayroon tayong inuutusan tayo ng Diyos na tayo ay gumawa ng kabanalan, nakalulugod sa Kanya ang ibigin ng kapwa, nakalulugod sa Kanya ang tumulong sa kapwa, tayo ay magbigay ng abuli sa pagsamba, nakalulugod sa Kanya. Ba't hindi natin gawin yon? Di po ba? Yan ang katungkulan natin
Yan ang ating duty, kaya tayo nilikhang tao. Hindi tayo nilikhang hayop. Tayo nilikhang tao para bigyang luwalhati ang Panginoon Diyos. Yan po ang ating sanang matugunan at tayo sana ay tulungan ng Ama. Maging tayong mga iglesia ni Yahushua na kapatid na Jerel, pinipilit nating magawa po yan sa abot ng ating makakaya. Pero Ama po. magagawa lang po natin yan sa tulong ng Ama. Ama. Bueno, kapatid na Jerel, tayo po'y mananalangin na. Sige po. Ama naming Yahuwah, marami pong salamat sa iyong pagpapala sa amin sa pagkakataong ito. Muli mo kaming tinuruan, pinaalala mo ang itinuro o pinroklama ng sugo mo. Si kapatid na Felix Manalo, isa sa mga isinugo mo para kami matuto ng iyong mga kalooban. Salamat ng marami sa pamamagitan ng mga teknolohiyang ito. Muling nasasariwa sa amin ang itinuro. Tinuro mo sa pamamagitan niya sa aming mga ninuno, sa aming mga magulang, at maging sa amin ngayon, naririnig namin ang kanyang sinalbitla kahit noong panguna. Kalapastanganan sa iyo, Ama, kapag sa mga pagpapala, sa mga nagagampanan namin sa buhay na ito, sa pangalan ng isang pananampalataya, ay magpasalamat kami sa kanino mang nilikha, ay hindi ikinatutuwa ng iyong kalooban, kundi yan ay paglapastangan sa iyo. Hindi po namin kailanman gagawin ang lapastanganin ka, Ama. Sana po ang mga dati naming mga kapatid, ang aming mga kaibigan, marinig nila ang mga bagay na ito. At sana po magsaliksik sila at magsiyasa. Alamin nilang mainam ang iyong kalooban upang patuloy na matuto sa iyong mga kagustuhan at pagdating ng araw, tanggapin ang iyong pagpapala na buhay na walang hanggan. Sumasampalataya kami, Ama, na maaaring sa ngayon ay may mga nakikinig na nais pang magtanong. Bigyan mo sila ng lakas ng loob, Ama, na makakawala sa kuko ng maling pananampalataya upang patuloy na tanggapin ang iyong kalooban at sundin ang iyong mga palatuntunan. Hinihiling namin ang lahat ng ito, Ama, sa pangalan po ng Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Okay po, mga kapatid. Gandang gabi po. Okay po, kapatid na Erning. Good evening po sa inyo. Nasa biyahe po tayo ngayon, kapatid na Erning. Nasa Northern California tayo ngayon. Ano po? Nandito tayo sa kanilang kapitolyo, sa Sacramento, California. At meron po tayong imimit na mga dati ring kapatid at meron din po tayong imimit doon sa bandang Canada. Kung loloobin ng Diyos. Ano po? Okay. Sige, ikumusta na lang tayo. Pagpalain po tayo. Sige po. Okay po. Bye-bye po. Okay. Bye-bye.